Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Lahat siguro tayo napanood 'to at, yung iba siguro sa atin kung hindi ka anti-government malamang napapalakpak ka rin at tulad nga nung sinabi natin ang last reaction video natin, kapag may tinapik talaga si BBBM mga tol na magkakaroon talaga ng standing ovation at hindi tayo nagkamali mga tol. Eto rin kasi yung mga inaabangan ng mga mambabata siyempre lalo na pagdating sa Pogo na ngayon ay talagang pinag-uusapan 'no. At siyempre ang West Philippine Sea mga kapatid. At dito nga nilinaw ni PBBM o ni Pangulong Marcos mga tol na ang West Philippine Sea ay hindi kathang isip lamang. Meaning hindi ito imaginary line lang natin mga tol. Hindi ito yung tipong ginagawa-gawa lang natin tapos para tayo mga bugok na ipinaglalaban yung sarili nating gawa-gawa lang, 'di ba? Meron kasing mga bansa diyan o hindi pala mga, meron kasing bansa diyan mga tol na after nilang guhitan yung mapa nila ng 9, ginawa pa nilang 10, ang gusto nila sila na yung kilalanin pati ng buong mundo mga tol. So ito panoorin natin tong bahagi no ng SONA ni President Marcos mga tol, courtesy of RTVM at saka News 5 everywhere mga tol. Ayan o, PBBM, ang West Philippine Sea ay hindi kathang isip lamang. Ito ay atin mga tol. Pwede ka magbigay ng komento sa ibaba no kung ikaw ba ay sang-ayon sa lahat ng mga sinabi rito ni PBBM no. Pwede ka magbigay ng commentary mga kapatid sa ibaba. So bago natin to simulan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito and commentary. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. In our international relations, we have faced challenges to our territorial sovereignty. Yeah. And we will assert our rights and interests in the same fair and pacific way that we have always done. Proper diplomatic channels and mechanisms under the rules-based international order remain the only acceptable means of settling disputes. Dito pa lang mga tol sa sinabing niyang yan, pahiya na agad yung mga anti-Marcos mga tol. Pahiya, hindi tayo pro-Marcos at hindi tayo pro kung sino-sino man. Tayo ay pro-Filipino. Kung tama yung ginagawa ng gobyerno mga tol, binibigyan natin ng reaction video, pinapalakpakan natin. Kung nakikita naman nating mali, talagang pinupuna rin naman natin mga tol. So etong sinabi niyang yan ay pahiya na naman mga tol, yung mga nagpapakalat, yung mga pro-China propagandist na nagpapakalat na ang Pilipinas daw, lalo-lalo na ang gobyerno natin ngayon ay dinadala ang Pilipinas sa gera mga tol. Marami ng videong ganyan. Marami na tayong napanood na nagbabalita sila ng ganyan. No? At tayo daw ay pinoprovoke daw natin ng China para makapunta na daw tayo kay Uncle Sam at hihingi na natin ng MDT. So malinaw na malinaw ngayon mga tol ang sinasabi ng presidente, ibang-iba sa gusto nilang ipanloko sa mga Pilipinong napapaniwala naman nila. National order remain the only acceptable means of settling disputes. Only. Peace and community building will always be our clarion call, especially when the country serves as chair and the host of ASEAN Summit in 2026. We continuously try to find ways to de-escalate tensions in contested areas with our counterparts without compromising our position and our principles. I know that our neighbors too are doing their best to make this work. The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. Yung nakaraang kasing gobyerno mga tol, gera lang alam nun eh. No? Kaya yung akala nila gegerahin tayo mga tol, sumuko na lang agad sila. Pero eto malinaw na sinasabi ni BBM, the Philippines cannot yield. Filipinos mga kapatid cannot yield. Diba? Hindi tayo susuko mga tol, pero meron tayong hinahanap na mga paraan para maayos o ma-de-escalate at mabawasan ng tensyon dito sa West Philippine Sea na hindi na kailangan pang umabot sa kaguluhan. Utak lang naman talaga ang kailangan gamitin eh. Yield. The Philippines cannot waver. Hindi tayo susuko mga tol kahit na paulit-ulit tayong hinaharas, kahit na paulit-ulit tayong tinatakot at saka
pinagbabantaan itong China, mga tol? Hindi. 'Di ba meron tayong karapatan diyan at sabi nga mas matibay at mas malakas yung ating legal grounds sa claim natin dito sa West Philippine Sea kasi hindi lang tayo, mga tol, ang nagke-claim niyan. 'Di ba? Yan ay suportado ng international ng law at UNCLOS, mga tol. We are now more conscious as a people and strategic in heightening our aerial and maritime domain awareness. We are continuing to strengthen our defensive posture, both through developing self-reliance and through partnerships with like-minded states. Diba? Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Yan, no? Ito ay atin. Ito ay Diyan napatayo yung mga mga mambabatas, mga tol eh. Malinaw na malinaw talaga. At nung napanood ko to, bigla ako naisip, paano na kaya ang mangyayari sa Pilipinas sa susunod na presidente, mga tol? Naku po, ang Pilipinas, mag-ingat-ingat kayo, mga tol, sa inyong iboboto dahil baka best friend ng China yan. Lahat ng effort na ginawa ng ating gobyerno sa sandatahang lakas natin ng presidente, mababaliwala lahat yan kapag yung presidenteng susunod, mga tol, matatakutin at baka kapag pinaradahan lang nila si Jinping ng mga warship yan, mag-yield agad. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Ano masasabi mo dyan? Comment ka na lang sa baba. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Maipapasa. Laws on our maritime zones and archipelagic sea lanes make sure that this intergenerational mandate, this duty, will firmly take root in the hearts and minds of all our people. Sa buong sandatahang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Tagapimpo ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. Saludo sa lahat ng mga sundalo, Coast Guard, AFP, Navy, di ba? Lahat. Alright, mga kapatid, bilang isang Pilipino, ikaw, ano masasabi mo dito sa mga pahayag na to ng ating presidente, mga tol? Ang West Philippine Sea ay atin. Hindi yan kathang-isip lamang, mga tol. Kaya kung ikaw ay Pilipino, mga tol, at alam mo na ang pinaglalaban natin ay atin, bakit ka kumakampi o bakit mo ipinagtatanggol yung mga bansang gustong umangkin nito? Diba? Ikaw ay nagtataksil sa iyong bayan. Ikaw ay nagtataksil sa bansang Pilipinas, mga tol. Diba? Ang problema, mga kapatid, alam naman natin, marami talaga dito sa Pilipinas, mga tol. Hindi man sila majority, minority lang sila kasi fortunately, mga kapatid, nababawasan na mga ugok dito sa Pilipinas, mga tol. At dahil nga sa ginagawa ng gobyerno at pakikipagtulungan na rin ng media, mga kapatid, marami ng Pilipino ngayon ang namumulat sa katotohanan at nalalaman ang totoong pinaglalaban ng Pilipinas. Alright, bilang isang Pilipino, comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.